Gustong-gusto mo na rin bang mag-abroad pero inip na inip ka na sa proseso? Naku guys, panoorin nyo po itong video na ito kasi meron po akong i-share sa inyo na isang story, no, based on a true story ng isa sa mga students na nag-guide ko na ngayon na nasa South Korea na. No, kasi it's a mixture of positive and very negative experience niya during his application. So, share ko po sa inyo yung mga napagdaanan namin along the way. No, kasi isa ako sa mga nag-guide niya. So, kaya nasubaybayan ko talaga guys, from the very start hanggang sa nung nakarating na siya sa South Korea. I will not disclose any names or personalities or pictures na may mukha in this video for privacy purposes. So, February 13, 2022, yan po yung day na nag-enroll siya sa school namin for Korean language study and also for assistance, no? Ayun. Then, June 2022, nagkaroon ng registration, guys. Registration po siya para sa mga gustong makapag-exam ng Korean language for application to South Korea. Okay? So, yung venue ng exam is sa DMW. So, nag-register kami online. And then, nakapasok naman sa awa ng Diyos. And then, nung July 2022, guys, yun yung first time na magti-take siya ng exam. Pero yung nangyari guys, on the day on his flight, kasi yung exam sa Maynila and nandito kami sa Mindanao, sa Davao. So yun, on the day sa kanyang flight guys, doon niya pa nalaman na yung nabili pala niyang ticket online, airplane ticket, is scam. So na-scam siya. So yung nangyari is, hindi siya natuloy nag-exam kasi wala namang pambili ng new ticket, no? Kasi on the spot niya kasing nalaman guys. So yung nangyari, umuwi na lang siya sa bahay. And then, ayun, nag-usap kami. Tapos, sabi niya, positive naman yung response niya. Sabi niya na next na lang daw. Next registration kung meron uli. So, yun. Then, fortunately guys, August 2022, nagkaroon uli ng registration. No, parang pangalawang registration na po yun on that year, na 2022. So, nagkaroon ng registration. So, nag-register kami uli. Nakapasok naman, nakakuha ng slots, pero yung nangyari is na-disqualify po. No? So, kasi mali yung na-fill out na birthday niya. So, because of wrong info, disqualified. Kasi pag nag-register ka kasi guys, dapat tama lahat yung mga details na nilalagay mo. Kasi if may nakita silang inconsistency, so that will be a cost for disqualification. So yun guys, na-disapprove. So, sabi niya uli, next time na lang. Okay, next year na lang kung meron. So, ngayon guys, forward tayo. 2023, so nagkaroon uli ng registration. So, nakalimutan ko lang kung anong month yung registration. Basta nagkaroon ng registration. So, nakapasok uli. Glad, nakapasok naman lahat. And then, noong May 16, yung exam niya. May 16, 2023, nag-exam siya. Tapos, yan yung first exam niya guys ha, natuloy na talaga naka-exam siya. Pero sad to say, bagsak po siya. No? Yung score niya po is kulang ng 1 point. No? Kasi dapat makakuha ka ng 110 out of 200. So actually 40 items lang naman po yan, times 5 kasi yung score. So dapat 22 yung score niya para makapasa siya. And then yung nakuha niya lang is 21. Kulang ng 1 point guys. So, ayun, umuwi siyang luhaan. Pero, sabi niya sa akin, okay lang, kasi magta-try uli siya next year. So, grabe guys, no? Ang dami niya nang napagdaanan, pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. And then, as time passes by, continuous pa rin yung, kumbaga, yung passion niya, yung motivation niya sa pagre-review. February 2024, ayun, 2024 na. So, magkaroon uli ng registration. So, nag-register uli kami. Ayun, nakapasok siya. And then, yung assigned month of examination niya is August. So, nung August 4, 2024, guys, nag-exam siya. And, fortunately, sa wakas, nakapasa na rin siya sa exam. So, yung score niya po is nasa 125 out of 200. So, goods na po yan. As long na pasa. Okay? So, from 2022, 23, 24, 25, so 3 years din po, no?
sa loob ng 3 years guys, ang dami niya pong downfall, ang dami niya pong struggles na talaga namang na kung siguro mahina yung loob mo, talagang susuko ka na talaga. Kasi nakaka-discourage yung ganun, no? So yun, pumasa na siya August 4, 2024. So, August, September, October, November, December, January, February, March. So, nung March this year, 2025, na-hired po siya guys. Nagkaroon siya ng employer na. Nagkaroon na siya ng contract. So, ayun. Guide uli kami. Nagkita kami uli sa office. And then, nung May 12 this year, no 2025, first day or flight na nila papuntang South Korea. And as of now, nasa South Korea na po siya in Busan. Nagtatrabaho. And he is earning guys. Ito hindi ko po ito gawa-gawa. Nag-share din po kasi siya ng earning. Oo. Siyempre, marites din tayo. Tinatanong ko magkano yung sahod niya dyan. So, ayun, kasi paldo-paldo sila sa OT, guys. Sumasahod na siya ng mga 100,000 plus. Oo, 120 plus. So, ganun. So, ganun kalaki yung sinasahod niya, guys. Kumbaga, yung mga sacrifices niya sa ilang taon na dito sa pananatili sa Pinas, so, parang nabawi niya po, no? Talagang worth it yung napagdaanan niya, guys. So, yun, nasubaybayan ko yung story niya guys. Nakakatuwa lang kasi dati kasi yung trabaho niya dito sa Pinas is nagdi-deliver sila ng mga soft drinks sa mga stores, no? So, minsan dumadaan yan sa office ko, nagdadala ng mga soft drinks. So, yun guys, may iba't ibang story naman po, no? Yung mga tao na nasa South Korea na ngayon, iba-iba naman yung mga story ng buhay nila. Iba-iba yung mga napagdaanan nila. Pero isa lang yung sure. Sila yung mga tao na nag-take risk, talagang sumugal. Sila yung mga tao na hindi sumuko sa ilang beses na pagkatalo. Yun lang yung masasabi ko. Kaya, kung ikaw yung mabilis ma-discourage, ikaw yung mabilis na mawala ng pag-asa, mabilis sumuko, puro negative lang yung nasa utak,